Okay, so welcome to module number 7, risk control technique. So what's with this risk control technique? So in this particular topic, we are going to understand the concept of how risk can be controlled. Okay, and we are also going to discuss those different types of control for every specific risk and response. Okay, so let's start. Yan. So you can see here, ito yung tinatawag na bow tie. Okay? So in this figure, pinagsama yung bow tie at saka yung loss control. So alin ba dyan? No? Alin ba dyan? Itong nakikita nyo ito, yan. So yung shape na yan, that's the bow tie. So ano ang nire-represent ng bow tie? So your bow tie represents the risk resource and its corresponding impact on certain department. Like for example, in the organization, merong mga sources of risk and then meron siyang, ayan, yung line na yan, ibig sabihin, there is a direct impact. Okay? So this is the source. Then the event is the risk itself and then its corresponding impact on certain organization or certain sector, okay, or department. Okay, so ano ngayon ang ibig sabihin nito? Ibig sabihin nito guys, for every risk resource and corresponding impact, merong mga loss control activity na pwede nating gawin o pwede nating i-implement. Okay? By the way, loss control activity are those loss prevention activities which is involved in reducing the likelihood of the adverse event from occurring. Okay? So, ibig sabihin, it also reduce yung magnitude o yung pinaka-impact kung sakasakaling ito ay mangyari. So, ano ba tong mga loss control techniques na ito? So, in a loss control technique, yan. So, ito yung mga example nun. Ito na siya, tatlo. Una is loss prevention. Pangalawa is damage limitation. At pangatlo ay cost containment. So, magbigay muna tayo ng example, no? Halimbawa, sa isang building, yan. Sa isang building, marami silang ginagawa dyan, marami silang ini-implement para mabawasan or makontrol yung risk. Halimbawa, yung simpleng paglalagay ng signage, no, yung mga signages na this way to exit, entrance, exit, mga ganon-ganon, or may mga arrow na nagsasabi na may hagdan doon, etc. etc. Ito ay isang klase na rin ng loss control technique. Oo, example na yun, loss control technique na yan. Ngayon, ano pa? Yung mga railings, no? Yung paglalagay ng railings is also part of loss control technique. Yung sa mga hagdan, no? Yung sa step, 'di ba? Meron yung mga rubber stopper, parang ganun. So that is also part of loss prevention technique. Okay, so since na-mention ko na kanina na meron tayong tatlo, no, na loss prevention technique. Okay? So, una nga dyan is itong loss prevention. So, ano yung loss prevention? Loss prevention restrict, okay? It restrict or sabihin na natin na it eliminate yung source of risk. Okay? Kasi para nga naman maiwasan, okay? So, tanggalin natin yung pinaka-source. Okay? Kontrolin natin yung source. For example, yung mga halimbawa, sunog, no? So, ano ba pinagmumulan ng sunog? Siyempre, may element yan, yung air, yung oxygen, saka yung ignition, something na ganun.
So, in loss prevention, tatanggalin natin kahit isa lang doon. Okay, yung ignition halimbawa o yung spark. So, pag tinanggal mo yon, we can now prevent that risk from happening. So, sa loss prevention, magagawa natin na maiwasan talaga yung risk. So, kaya sinasabing loss prevention siya. Okay? So, ito namang damage limitation. Yan. So, itong damage limitation naman is concerned with reducing the magnitude of the event when it does materialize. So, yung impact naman ang babawasan natin. So, sabi nga, the contributions of damage limitation will be the greatest, no, if actions are planned that can be implemented. Okay? And kapag ka nangyari daw yon. So halimbawa, yan, recently, no, yung Fire Prevention Month, di ba? So halimbawa, fire hazard. Siguro napapansin niyo to sa mga buildings, no? Meron yan yung sprinkler system. Ito yung nasa sa pinakakisame, no? Nakikita niyo yung tubo, tapos may sprinkler doon. Na kapag ka nakadetekto ng smoke, yan, matitrigger siya, so bubukas. Yan. So, ang sprinkler system, ito ay actually isang klase ng damage limitation. Yan. Pero sabi ng iba, ito daw sprinkler system, parang loss prevention technique din. Well, pwede natin i-consider siya na loss prevention technique, pero it is more of damage limitation. Kasi ang purpose niya is ma-reduce yung damage talaga. Kasi matitrigger siya kapag may na-detect na siyang usok . So, ibig sabihin, most likely, nagsimula na yung apoy, nagsimula na yung sunog. So, saka lang siya ma-activate. So, papatayin yung sunog. So, ibig sabihin, may sunog na. So, ang point na lang ngayon is, ma-reduce. Yan. Ma-reduce natin yung pinaka-damage o yung magnitude. Yan. So, kaya siya tinatawag na damage limitation. So, talagang literal. It will limit the damage. Kung sakasakaling sumiklab na nga yung apoy, halimbawa, yung sunog. So, syempre, hindi naman makakarating agad yung bombero, di ba? So, kaya meron tayo ng mga ganon. Sir, ibig sabihin, kasama din dyan yung mga fire extinguisher. Oo. Kaya lang, sabi ko nga, ang fire extinguisher, pwede rin natin i-consider yan as part of loss prevention para maiwasan yung pagkasunog ng mas marami pang mga bagay-bagay. Yun. So, medyo parang kino-contain natin. Ganun. So, pangatlo is itong cost containment. So, from the term itself, cost, ibig sabihin, ang concern naman nito is reducing the impact and consequences of the event, yung cost mismo. Ibig sabihin, yung cost of damage, di ba? What will be or how much will be the cost of repair, di ba? Kasi siyempre pag nasunog or nagkaroon ng sunog, halimbawa, meron tayong mga repairs na kailangan gawin, merong mga na-damage na property, so may corresponding cost yan na nawala, di ba? So, yun naman ang purpose niya. Okay? So, kung mapapansin nyo, pwedeng mangyari na yung isang program o yung isang activity ay sakop na itong tatlong yan. Oo. Pwede niya nang sakupin yung tatlong yan. Yan. Kaya nga nag-iisip tayo ng magandang paraan kung paano natin pwedeng makontrol. Oo. Kasi kailangan mabawasan yung possibility o yung likelihood na mangyari siya. Para nang sa ganon, we can also control yung impact. Ayan. So, in connection dito, syempre, ayan. Ito yung nabanggit ko kaninang loss control. Okay? So, okay na tayo dito sa tatlong to. Ayan na. Types of control. Ayan. So, meron tayong classification. Preventive, corrective, directive, detective. P,
C, D, D. Familiar to kasi yung last topic natin, nabanggit na natin to. No? Itong types of control na to. So, dito, iisa-isahin natin kung paanong gagawin itong control na to. Paano yung preventive, paano yung corrective, ano yung directive, at saka detective. Now, this particular also represent hierarchy. So, paano hierarchy? Ito muna. Detective, directive, corrective, preventive. Ayan. So, may hierarchy din. So, ibig sabihin, bawat isa na to guys ay related sa isa't isa. Okay? So, okay, tingnan natin na. Ayan. So, para ma-refresh yung mind natin, ito yun. Ito yung tinapik din natin last time. So, ibig sabihin, kailan daw yung preventive? Ang purpose is to terminate. Kailan natin gagawin yung preventive? Yan. Kailan naman ang corrective? If we would like to treat the risk. Then, ang directive is to transfer. Ang detective is to tolerate. Okay? Okay, ngayon simulan natin. So, anong ibig sabihin yan? No? Ang preventive, yan. Ang preventive daw kasi, these are control that is designed to limit the possibility of an undesirable outcome being realized. So, ibig sabihin, literally, gusto natin na limitahan yung posibilidad na mangyari yun. Okay, sabi nga, the more important it is to stop an undesirable outcome, then it's more important to implement an appropriate preventive control. So, anong klase itong mga preventive control na to? Yan. So, pwedeng mangyari daw yung ganito. Pakita natin yung example. Ayan. So, example daw, paano daw itong preventive control na to? Example nga daw, for health and safety risk, pwedeng gumamit tayo mag-substitute tayo ng less hazardous materials. So, ibig sabihin, kung itutuloy pa rin natin, para ma-prevent natin yung malaking problema o yung mabigat na impact nito, palitan natin yung gagamitin. Gumamit tayo ng, kumbaga, less hazardous. Okay? So, yun ang isa sa pwede natin gawin. So, ibig sabihin, matutuloy pa rin, pero ginawa natin ang paraan. Ayun, ito pa. Ito pa isang example. Yan. Kung hierarchy of control for fraud risk, ano yung pwedeng gawin? Limit, authorization, and separation of duty. So, anong ibig mong sabihin? Halimbawa, ikaw yung taga-order. Okay? Ikaw yung taga-order ng materyales, tapos ikaw din ang gumagawa ng cheque para magbayad. Okay? So, ano ang risk doon, sir? Kung ako yung taga-order, ako na yung order, ako pa yung gumagawa ng cheque, baka dayain ko yan. Sino mag-aano sa akin? Di ba? Ako gumawa ng order, dinagdagan ko. Di ba? Dinagdagan ko. Sinamahan ko ng mga pang-personal ko. Hindi nakalibre ko. Yan. So, para maiwasan natin to, ma-prevent natin to, limitahan natin ang kanyang authority and i-separate natin yung duties. Iba na dapat yung gumagawa ng order at nag-order, at iba rin yung gumagawa ng cheque para pambayad. Para iwas. Di ba? Para iwas. Baka kasi madali tayo, ma-scam tayo. Yun. Ano pa daw? Yung pre-employment screening. Di ba? Kung mas maganda yung screening natin, may iwasan natin na malusutan. Maiiwasan natin na magkaroon tayo ng problema in the future. Yan yung guys. Yan yung sa preventive. Okay? Ngayon, doon naman tayo sa balikan natin yung sumunod. Yan. So, after preventive, we have now corrective. So, kailan ang corrective?
No? Kailan ang corrective? Ito. Ibig sabihin, nangyari na nga. No? Kaya kinokorek na lang natin. So, sabi dito, ang corrective is to treat. No? These controls are designed to limit the scope for loss and reduce any undesirable outcome that have been realized. Ibig sabihin niya, nangyari na. So they may also provide a route of recourse to achieve some recovery against loss or damage. So ano ang example niyan? Ayan. Ano pwede natin gawin pagdating dito sa corrective? Since ang sabi nga natin, it is designed to correct undesirable circumstances. Ibig sabihin kasi nangyari na to. Okay? Nangyari na to. So ang gagawin natin ngayon is i-reduce natin yung undesirable outcome. Okay? So ano yung ibang example niyan? Ito daw. Kunwari daw, yan, sa engineering, no, engineering containment using barriers or guard. So halimbawa, 'di ba? Pwede nga tayo maglagay ng mga barriers talaga para halimbawa yung mga machine, lagyan natin ng harang para hindi siya mapasok, no, magkamali ng pasok baka mamaya kainin ng makina, patay 'yon. 'Di ba? Now, sa opisina pwedeng ganito daw. Passwords or other access. Mag-set tayo ng passwords. Tapos, limited lang yung may alam, syempre. Hindi pwedeng lahat alam yung password, bali wala yun. Di ba? So, pwede natin gawin na may ganun. May password, tapos meron lang mga may limited access lang doon. Okay? Isa daw na pwedeng gawin din is staff rotation and regular change of supervisors. Para saan? Para ma-correct natin yung mga naging mali before. Baka kasi kaya pangit ang naging productions o yung performance is because nagiging lax sila kasi kaibigan nila yung supervisor or something. So kapag nagkaroon ng job rotation o staff rotation and change of supervisors, mawawala yung sinasabi na familiarity, no? Yung family something na ganyan. So corrective yan. Okay? Next to corrective, we have directive. So, kailan natin ginagamit ang directive, no? Ang directive ay kapag nandun tayo sa transfer. Diba? So, directive controls are designed to ensure that a particular outcome is achieved. So, paano? Yan. Literal, directive. We are going to direct them. We are going to teach them. Kumbaga, halimbawa, paano gagawin yung isang bagay? Ituturo natin sa kanila kung paano gawin to ng tama. We provide them with knowledge, we provide them with training. Para pag ginamit nila halimbawa yung machine, ay hindi sila magkamali, hindi sila mapapahamak. O, di ba? So, pwede yun, di ba? Kasi ang tendency, gagawin naman niya talaga yun eh. Kaya lang, turuan natin sila kung paano siya gagamitin ng tama. Okay? So, ang example nga niyan daw ay ito. Training and supervisions to enforce procedure. Ayan. Or, paggamitin daw natin ang PPE. In that way nga naman, di ba, magiging aware sila na kailangan pala ng PPE. So, kailangan mag-ingat tayo. Di ba? Ngayon, ano pa? Sa business, accessible, detailed, written systems and procedures. If there will be a written, procedure, and ito dapat ay naiintindihan, It should be communicated. Pagka kasi hindi, kahit gaano kaganda yung systems and procedures na yan, if it is not accessible, and hindi ito malalaman ng mga empleyado, malamang mapahamak pa rin sila. Bakit? Malamang yan, Your Honor, hindi ko na po maalala. Diba? Paano mo ginawa yung trabaho? Your Honor, hindi ko na po maalala. Di patay tayo dyan. Diba? Hindi mo siya na-direct, hindi mo siya naturuan, hindi mo siya natulungan. Okay? Ayan, hopefully nagkakaintindihan tayo. And the last one, syempre, is detective. So, yung detective ay sa
tolerate. Yan. So dito, it is designed to identify occasions when an undesirable outcome has occurred. So, ibig sabihin, aside sa malalaman na natin, no? Malalaman na natin kung kailan to nangyayari, most likely, nangyari na siguro, kaya alam na natin. Katulad nga niyan, no? Paano nila nasasabi na kapag March, Fire Prevention Month? O kasi nga, base sa nangyari, base sa mga nag-experience nila, kapag Marso at saka Abril, maraming sunog na nagaganap. Ang maganda doon, because of this, nalalaman na natin kung ano ang dapat nating gawin. Okay? Now, ano pa? Halimbawa, no? May mga pangyayari nga na nagaganap. Pwede daw tayong mag-conduct ng post-incident review. Para na sa ganon, ma-determine natin ano ba yung nakaka-trigger sa kanya. Bakit nga ba nangyayari siya tuwing ganitong panahon? Tapos, ano yung nagtitrigger? Bakit nagkakaroon ng ganitong pangyayari? Kaya, detective. Ngayon, ito yung ilan sa mga detective na control. Reconciliation, audit, and review by internal audit. Whistleblowing policy. Diba? To report alleged fraud. Now, sa whistleblowing, okay yan actually. Kasi, kaya lang kailangan protected yung whistleblower o hindi dapat ma-reveal yung kanyang identity. Okay? Now, babalikan natin to ngayon. Ayan. So, ito na yung example ngayon ng ating bow tie and types of control. No? So, kung mapapansin nyo, nakalagay na yung risk source. Flood, fire, earthquake, break-in. So, ang effect niyan ay nandito kaya nakaganyan. Ayan. Yan. Diyan ang posibleng effect niyan. Ngayon, ano ngayon ang role nitong type of control? Yan. So, ito si type of control, preventive, corrective, directive. Yan. So, ito yung technique yan, na gusto natin mangyayari ma-avoid. No? Loss prevention, damage limitation, and cost containment. Now, ano yung role ngayon nito? No? Anong role nito ngayon? Kung napapansin nyo, ang preventive ay nasa unahan. Yan. Kasi nga, pine-prevent natin na mangyari. Yung event, diba? Nakita nyo dito kanina, nakalagay dito event. Yan. So, every event might damage premises. So, ang gagawin natin sa preventive, loss prevention. Okay? Tanggalin natin yung source. Ayan, tanggalin natin yung source para nang sa ganon, less likely na siyang mangyari. So, we avoid loss. Ayan. Kaya, loss prevention. So, sa preventive yan nag-work. Ayan. Ngayon, itong corrective at directive na nasa gitna, kasi nga, ibig sabihin, nangyari na. Okay? Kaya ibig sabihin nito, itong si corrective, no? Si corrective at saka si directive, importante rin yung role na ginagampanan. Kasi isipin mo, with those corrections, we can now limit the damage. With those corrective actions and directing our people on how to do it, yung damage limitation is now possible and cost containment. Why? Kasi alam na natin, base sa nangyari, alam na natin ang gagawin. Nakagawa na tayo ng program. Nakagawa na tayo ng sound policy or program na i-execute. So, pagdating sa training, sagot na ni directive yan. So, kung ang empleyado natin ngayon well-trained and well-aware about what they are going to do, mababawasan na ngayon yung damage. Malilimitahan na. Pati na yung cost. Now, si detective ay nandito. Yan, nasa dulo.
nandito sa area ng na bago mangyari yung impact. Okay? Bakit? Importante yung role ni detective kasi siya ang mag-identify ng mga instances or occasions, di ba? When an undesirable outcome has occurred. Yan. So this control is to detect what are those undesirable events, no, na nangyari. So detective siya. So in that way, sa susunod, alam na natin ang gagawin. Eto may paparating na event. Sa ganitong mga event nangyayari yung ganito. So, napaghahandaan mo na. Kaya yung loss prevention and damage control at saka cost containment, it is now very possible. So, bakit? Kasi may idea na tayo eh. Alam na natin kung kailan siya mangyayari. Di ba? So, mas magiging madali na yan for us. So, yung magiging impact on financial, infrastructure, reputational, marketplace, marireduce na yan. Oo, marireduce na yan. Bakit? Kasi alam na natin when it will come. Because it is now detected. Okay, so hopefully nagkakaintindihan tayo dyan, no? Ayan. So, ito naman, yung tinatawag na hazard risk zone. So, kung mapapansin nyo, itong judgment line na to, yan. So, ito siya, yan, yung mahaba na yan. Yan. So, kapag ang risk ay mula dito sa line na to pataas, it now calls for your judgment. Na anong gagawin? Kasi ito, comfort zone, safe zone. Bakit? Low ang impact, low ang likelihood. So kaya niya i-tolerate. Pero pagdating dito, kung mapapansin nyo, medyo tumataas na kasi yan, tumataas na yung impact, tsaka yung likelihood niya tumataas na rin. So kaya tinatawag siya ng judgment line. Kapag ka ang point, ang assessment natin ay nandito sa loob, we need to decide. Now, itong line na to, itong part na to, yan, yan, at nandito pa rin naman, ito yung tinatawag na cautious zone. So pag cautious, ibig sabihin medyo maingat-ingat na tayo dyan. Diba? Nag-iingat-ingat na tayo dyan. Kasi nga, ang tendency, baka madali tayo. Diba? So that's why, tayo ay medyo maingat na. Okay? Nag-iingat na tayo. Ngayon, ang situation, kapag ganito guys, is that, ang katapat niya ay yung concern zone. Bakit concern zone? Kasi ang impact ay mataas pero medyo mababa pa naman yung posibilidad. So pag kinonect natin yung point ng concern zone at saka ng cautious, yan ang ating lumalabas na appetite line. So hanggat nandito tayo, ang tendency, kukunin natin yan. Pero tayo ay magiging very cautious. Magiging maingat tayo. Bakit? Kasi konting mali mo lang, pupunta tayo sa critical line. So, ibig sabihin, ito, ayan yan, isi-shade ko yan, yung part na yan dalawang guhit na yan ang iyong appetite line. Yan hanggang dyan kaya mo. Pero pagka nagpabaya ka, at ikaw ay mapupunta sa point na to, yan ay nasa critical line na. Ibig sabihin, medyo delikado na yan. Sir, paano mo naman sabing delikado? Ayan ang impact niya malaki, tapos yung posibilidad o likelihood ay mataas na din. So that's why critical line yan. Okay? Ngayon, sir, may pagkakataon ba na may risk na nasa critical line pero hindi mo terminate? Yan. Kasi ang tendency, ang initial kasi guys, kapag nandito tayo sa critical line, baka i-terminate natin yan. I-terminate natin yung risk na yan. Pero sabi nga, may mga pagkakataon na kahit nasa critical line na, ay hindi pa rin tineterminate.
hindi pa rin ini-eliminate. Yan. Okay. So, bakit? No? Bakit? Bakit may ganun? Di ba, sir, dapat kapag ka ganun, matik, terminate na natin. Matik, eliminate na natin. Kasi baka mamaya, maapektuhan pa tayo. Well, initially, tama talaga yun. Kaya lang, paano kung mataas nga yung risk, mataas nga yung posibilidad na mangyari yun, pero ang outcome naman ay 5 doble o 5 ulit nung cost mo. Ngayon ang tanong, i-eliminate mo ba siya? Kasi lumalabas itong risk na ito is an opportunity pala. Kaya ang tanong doon, i-eliminate mo ba? I-determinate mo ba? Yun yung ibang kaso, no? Kaya nga, ang sabi lang, itong part na to is your critical line. So, it's still your decision kung ano ang gagawin mo. Will you accept it or terminate it? So the decision will be yours. Okay? So hopefully guys ay nagkaintindihan tayo. Maliwanag sana sa inyo ang lahat. Ayan. So eto na yan. Ayan. Preventive, corrective, directive. Ayan. Piliwanag ko na lang siya na ano. So, and ayun, that's it. Oh wow, this is my thank you dance for you. Ayan. So hopefully guys, nagkaintindihan tayo. Okay, thank you very much and bye-bye.